Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Hallelujah. Alam nyo ba mga kaibigan at kapatid sa Panginoon, ang taong may malinis na puso ang bukod tangi na nakakatupad sa kalooban ng Diyos at makakapasok sa kaharian ng langit. At alam nyo ba kung paano makikilala ang may mga malinis na puso? Dapat muna ninyong malaman na ang lahat ng tao ayon sa nasusulat ay pawang marumi. Isaias 9:17, sapagkat bawat isa ay marumi at manggagawa ng kasamaan at bawat bibig ay nagsasalita ng kamangmangan. Isaiah 64:6, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Amen. Ibig sabihin, bagamat tayo'y marumi sa kasamaan at walang karapatan sa kaharian ng langit, lahat tayo'y pwedeng linisin ng Diyos ang ating karumihan at palitan ng may malinis na puso, gaya ng panalangin ni David sa aklat ng Salmo 51:10. Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. Sa makatuwid, ang mga marumi nating mga puso ay pwedeng mabago at maging matuwid at malinis sa pamamagitan ng kanyang espiritu, at itong espiritu na tinutukoy upang tayo mabago ay walang iba kundi ay ang pakikinig ng kanyang salita. Juan 6:63, ang espiritu nga ang bumubuhay sa laman at walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. Sa makatuwid, mababago lamang ang isang tao sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang espiritu. At ang espiritong ito ay ang kanyang mga salita. At para maging malinis ang marumi nating mga puso, makinig palagi tayo ng salita ng Diyos. Dahil ito ang sabi niya, Juan 15:3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Amen. Ibig sabihin, ang mga taong marumi ang puso ay pwedeng maging malinis na puso kung nakikinig tayo ng kanyang mga salita o mga salita ng Diyos. At kung palagi kang nakikinig ng kanyang mga salita o bilin ng Panginoon, mauunawaan mo na ang taong may mga malinis na puso ay ito. Unang Timoteo 1:5, ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Amen. Kaya kaibigan at kapatid sa Panginoon, kung nais mong may dalisay o malinis na puso, ay dapat magkaroon ka ng mabuting budhi. At itong mabuting budhi ay ang pananampalatayang hindi pagpaimbabaw o pagkukunwari o plastik sa harapan ng sino mang tao. Higit sa lahat, upang ikaw ay maging puspusang lalong maging malinis ang iyong puso, ay sumama ka sa mga taong mahilig sa kabanalan o mahilig sa mga gawain ng Panginoon. Pakinggan mo. 2 Timothy 2:22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Hallelujah! Tiyak kung tayo'y namumuhay sa matuwid at umiiwas sa kasamaan at palaging sumasama sa mga gawain ng Panginoon bilang pamumuhay na kabanalan,
ang maruming puso ay mapapalitan ng malinis na puso at ang pagkakaroon ng malinis na puso ay ang pagkakataon na makikita nila ang Diyos. Copyright disclaimer. All information of this channel is not forced upon anyone. Credits to the owners of all media used here. Article 10 of Human Rights 1998, Freedom of Expression. Everyone has the right to freedom of expression, includes internet and social media, to hold opinions and impart information and ideas without interference by public authority. Siya ang Ginoo, walay ako nabot na imo. Dapat sa mga tao o mga kaanit ay ugaliin nila na walang pagtatalo or without controversy. Sino at anong relihiyon ang nakikilala ng Panginoon? Ayon sa nasusulat, nakikinig sa akin ang aking mga tropa, nakikilala ko sila. Amen.